dyan na sasama po sa amin sa live stream. Thank you po. Yeah. Thank you, Lord. Yeah, actually, in-invite ko si Sister Christine, mukhang hindi pa niya nababasa. Baka naka-duty siya sa work. But anyway, tulad po lang dati, tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humiling ng kanyang tulong at patnubay sa umagang ito at sa gawain na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos namin mapagmahal, narito lang po kami, punong-puno ng galak, pasasalamat sa bawat puso namin, Panginoon. Tunay nga po na karapat-dapat kayong pasalamatan, papurihan, dakilain at sambahin, Panginoon, sapagkat ang kabutihan mo ay binibigay mo sa amin kahit hindi po kami karapat-dapat. Lord, sa umagang ito, nais naming ibalik sa iyo ang kadakilaan mo sa magitan ng aming abang paglilingkod na ito, Panginoon. Sa pamagitan ng almusal mo na ito ay nawa, Lord, ay mapagnilayan namin ang iyong mensahe sa magitan ng iyong mga salita. At ito ay maganap namin sa aming buhay sa magitan din po ng tulong na nagmumula sa iyo. Tunay nga po, Lord, na lahat ng kailangan namin para maging matagumpay kami at magkampanan namin ang plano mo sa bawat isa sa amin ay magmumula din sa iyo, Lord. Kaya ikaw lang ang tunay na kailangan namin sa bawat araw at bawat saglit ng aming buhay, Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Lukuban niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Iunat mo ang iyong mapagpal at mapagmahal na kamay, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat mahal namin sa buhay, nasaan man sila naroon, hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon. Ganon din po ang aming mga mahal na mga kapatid sa sabay ng Sinoco family at ang kanilang mga mahal sa buhay. Thank you, Lord, for listening to us as you promised, Lord, that whenever we ask, we shall receive. Kaya sa oras na ito, tinatanggap na po namin ang katugunan ng aming mga kahilingan, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil dakila ang pagmamahal mo sa amin. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng ito nakasama mo nagkahari at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Mama Mary, Papa Joseph, be with us and help us do the will of the Lord. Wala kang Tagalog, ano? Hindi yata naka-post si Brother Bear? Nakuha ko po pa rin. Okay, very good. Okay. Siguro tulog pa si Brother Bear. Parehas nakuha ko. Kaya nga po natagalan ako. Okay. Dadako na po tayo sa pagbasa ng ating pong salmo para sa umagang ito upang ito ipagnilayan natin. Kasama na po ang lahat ng mga readings natin. No? Kaya handa na po natin ating sarili upang ito ipakinggan po natin maigi. At alam na po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang o maging kanin o pansit o adobo bagkus sa magitan ng mga salita na nagmumula sa kanyang bibig. Kaya pag hindi po tayo nakikinig o nagbabasa ng salita ng Diyos, wala rin po tayong buhay. Liwanag ang iyong binibigkas sa sakit at karamdaman. Sa latay mo, Jesus, ang kinangagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. My beloved sisters and brothers, today is Thursday after Ash Wednesday, the 19th day of February, and our psalm reading will be taken from the book of Psalms, first chapter 1, verses 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
Our responsorial psalm for today is, Blessed are they who hope in the Lord. Let me repeat that again. Blessed are they who hope in the Lord. Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord, and meditates on his law day and night. He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Not so the wicked, not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ang ating salmong tugunan ay, Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin at nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. O, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Kay buti po niya sa atin. At atin mo na po pakinggan ang isang bahagi ng awit na to. Ikaw ang aking tanging yaman, na tinubusan, masuklian, ang nilikha mo, narito. Oh, praise God. Ikaw ang aking tanging yaman. Mga kapatid, isang pinagpalang umaga ng Huwebes po muli, at tayo po ay pinagpipili ng ating Panginoon ngayon sa oras na ito, sa umagang ito, di ba? Sabi nga po sa ating unang pagbasa, Today I have set before you life and prosperity, death and doom. Death and doom. Life or death, prosperity or damnation. Ha? Tatlo ay dalawa lang po ang pwede nating pagpilian sa buhay, di ba? Kaya ang ating inspirational song is Tanging Yaman, di ba? Narito tayo dahil ang pinipili natin ay ang Diyos, di po ba? Over, above anything else and anyone else, choose God, di ba? Yun po ang nadiskubre natin, no? Na susi sa magaan, mapayapa at matagumpay na buhay. Pagkasama po natin ang Diyos, natitiyak na po
ang ating kaligayahan. Di po ba? Kaya sabi ng ating salmo, mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Di po ba? Kaya brothers and sisters, again, it's a reminder for us, itong Psalm chapter 1, the first chapter of the book of Psalms, no? Kung pipili tayo ng kandidato, di ba? Pipili tayo ng kaibigan, di ba? Sino ba ang pipiliin mo? Yung bang nilalait ang Diyos, di ba? Yung bang nagsasalita ng masama kontra sa Diyos, di ba? Siyempre, ang pipiliin mo yung mga maka-Diyos, yung mga nagmamahal sa Diyos, di po ba? Dahil ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Mapalad daw ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan nila ang kanilang payo't maling halimbawa. Kasi po, di ba, tayo, pag lagi natin pong kasama sa buhay, di ba, it's either we influence them or tayo po ang na-influence, di ba? Tayo ang napapasama sa kanila, di ba? When we are in a bad company, it's either madala natin sila sa Panginoon o baka naman tayo ang madala sa mundo, di po ba? Kaya ingat, yun ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Sabi nga dito, wag daw tayo sasama sa sinumang taong laging adhikain ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila, di ba? Huwag kang sasama, huwag kang makikipag-isa sa taong humahamak sa Diyos. Mahirap po bang intindihin yon? Na? Mahirap po bang intindihin yon, di ba? Tayo, may tenga tayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos ng kanyang katuruan, pero hindi natin maunawaan. What's the problem, brothers, sisters? Baka may bara, di ba? Baka may obstruction for us to be able to understand and to comprehend what are of God, di ba? Kailangan po kasi, sabi nga po ng Bible, di ba? We need the Holy Spirit for us to be able to understand things that are from God, di po ba? Otherwise, di ba, kaya nga ang Panginoon, when He speaks to other people, He speaks in parables. Kasi alam niya na hirap makaunawa ang mga tao, di ba? Unlike when He speaks to His own people, to the 12 disciples, He speaks in plain language. Kasi nga po, yun, nakakaunawa sila dahil tinanggap nila ang Panginoon, kaya nasa sa kanila ang banal na spirito. Kaya ulitin ko po, mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. At hindi sumasama sa sinumang taong laging adhikain ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Di po ba? Kaya ito ay paalala sa atin, no? Piliin natin lagi ang Diyos. Kumampi lagi tayo sa Diyos. Pag nakikita natin na kinakalaban ng Diyos, doon tayo sa opposite side. Di po ba? Don't take the side of those who oppose God. Di ba? And who speak ill things about the Lord. Di ba? May problema ka kung hindi mo naintindihan ito, 'di ba? Be prayerful. Ask God to enlighten you, no? To enlighten us. At kasi pag tayo po ay nakakaunawa at ginaganap natin ang ating naririnig mula sa bibig ng Diyos, ito po ang matutulad tayo. Katulad daw tayo ng isang punong kahoy na laging nasa tabi ng batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Hallelujah. Na? Kaya yun po. Sabi din sa ating unang pagbasa, if you obey the commandments of the Lord, you have just read the commandment of the Lord this morning, di ba? If you obey the commandment of the Lord, di ba? Which I enjoin you today, loving Him and walking in His ways and keeping His commandments, statutes, and decrees, ito ang mararanasan mo. You will live and grow numerous, and the Lord your God will bless you in the land you are entering and occupy. Yan. God will bless you. Diba? If however you turn away your hearts and will not listen, but are led astray and adore and serve other gods, I will tell you now that they will certainly perish
and will not have long life on the land that you are crossing the Jordan to enter and occupy. Kaya yun po. Two choices, only two choices. God or the devil. His word or the devil's word. Alam naman po natin, kaya nagka-wendang-wendang buhay natin. Si Adan at si Eva ay mas pinili nilang paniwalaan ang kasinungalingan po ng demonyo. Kaya ang tanong, di ba? Do you still believe in the deception and lies of the enemy? Hanggang ngayon ba wala ka pa ring discernment for you to be able kung sino ang dapat mong kampihan, kung sino ang dapat mong samahan? Kaya, brothers, sisters, let us always ask the Lord to guide us, no? And to have a listening heart. Ito yung purpose ng Lent, no? This is 40-day season, no? Panahon na pagdinilay, panahon ng pagtatahimik, di ba? Go to a desert, no? At alisin mo lahat ng kaguluhan sa mundo. Focus on the Lord and His message and His will for each one of us. Yan po ang meaning to live a meaningful Lent, no? Kailangan buksan natin ang ating puso't isipan sa Diyos at humingi tayo ng kakayahan sa Panginoon na ang bawat parinig natin ay ating tanggapin na may galak at sundin din natin ng may galak. Di po ba? Kaya brothers, sisters, a blessed Lenten season to everyone. At wag lang pong kalimutan, no? Ito ang ating panahon para mag-renew ng ating relationship with the Lord, no? Ganyan po kabuti ang Diyos. He always want to give us an opportunity and a chance, no, to renew our relationship with Him. Hindi po nagsasara ng pintuan ng Diyos. Tayo po ang nagsasara ng pintuan if we walk away from Him. Kaya sana, brothers and sisters, let's be humble enough to feel the need for God and to feel the need for one another. Amen. Sister Christine, good morning. Thank you for joining. Wala kang trabaho ngayon. Ganun po. Pero, Mamaya pa. papa. Good morning po, Brother John, Sister Tina, brothers and sisters, Brother Islam. Actually, Brother John, umabsent ka. Absent ka. Sa mga nakakilala sa akin. Alam nila po, pag may problema, hindi po talaga ako nakikipag-usap. Yun yung ano ko po eh. Pag meron akong pinakaharap, nag-ano ako, lumalayo ako. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Pero nakalimutan ko, anak niya pala ako ng Diyos. Amen. Amen. Yeah. Hindi nga pala ako mag-isa po. Tama ka po doon ang sinabi mo. Nandiyan naman si Lord eh. We just invite Him into our lives. Never left. He's always been there for us. If we just choose Him, we have to choose Him every day. Kahit gano'n kahirap, kahit anong pagdadaanan mo, you have to choose Him. Kasi, meron pong pictures sa Facebook, yung nga po nung Valentine's. Yung mga doon sa mga senior daw, yung mga broken-hearted, the Lord is, close to the broken-hearted. Yeah. Tapos meron table doon, na nandun si Jesus. Empty yung chair na harapan niya. It's an invitation para sa atin po. It's an invitation for us. Hindi natin alam kung ano mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero siguro, huwag lang natin kakalimutan na nandyan si Lord. Kanina po, nung nabasa ko po yung text niyo, actually, brother, hindi ko naman alam ang gagawin ko sa araw ko ngayon eh. Basta yung, ayoko lang po. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko, wala po.
Meron kami po ni Brother Edmond na tula. Lalakha kami po mga feather na naman pong nililipad. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko invite tayo ni Brother June. Pareho kami po na hindi namin alam ang gagawin. Kung sasama ba kami, hindi naman namin alam ang sasabihin namin. Hindi rin namin po alam. Pero sabi ko sa kanya po, sabi niya maligo ka. Naligo ako po. Yeah. Kasi meron kami po malaking crucifix dyan sa, sa may hagdan. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong naiisip mo. Hindi ko alam kung ano. Sabi ko sa kanya mo sabihin, kay Lord mo sabihin. Sabihin sa kanya. Tapos pag nabasa po ng banyo, sabi niya, tara sabi tayo. Sama tayo sa ano. Sama tayo sa live stream. Oo, alam ko po. Ang hirap Brother June. Doon, nakuha ko po kasi yung result ko. Resulta, anong lumabas? Meron po kasi hindi pa naman sure po. Pero ang hirap po mapag-doktor ka. I just wish I am not a doctor that I do not understand what I'm reading. Pero naniniwala ako, hindi ko pa naman po napapakita doon sa onco ko po. Pero naniniwala ako, kaya pa gawin ni Lord yun eh. He did it before. Yeah. He will do it again. Yeah. At hindi naman final yun eh. Hindi naman final yun. Kung ano man yung nakalagay doon, they could be wrong. Amen. We are just doctors. We can be wrong. Si Lord pa din ang may hawak. Sabi ko nga kay Brother Edmond, sabi ko sa kanya yung doon sa tatay mo, kay tay po. Sabi ko, I saw the x-ray. I know he was lying. I know he was lying po. Doon sa COVID po. Pero yung hindi na mawawala si tay, you head onto your face. Ikaw na lang naniniwala. Ikaw na lang nagsasabing hindi. Kagaling ang tatay mo. He did po. He did not stop praying. Brother Edo did not stop praying. And then po yung tatay niya, 89 years old, naglalakad po, kumakain pa ng Pringles. Napakausap sa kanya. Really strong. Kaya sabi ko kasi parang siya pinagsisinaan ng loob. Sabi ko sa kanya, please, huwag ka pang sasinaan ng loob. Kasi ikaw yung pinagsasawasan namin eh. Ikaw yung strong yung faith. Please, no. Huwag kang paghinaan. Yun po, siguro po kaya kami nandito ngayon kasi not because na gusto namin po hindi ko alam but gusto lang namin lumapit kay Lord with all humility, with all this brokenness inside our hearts. We just want makagaya ng puso na nasa tabi ng batis, bumagiwan, hindi po mabubuwal kasi nandoon sa source. Sabi say, Lord, I don't know if I'm even making sense po muna sinasabi ko. Pero I hope, nakita ko po yung pictures niyo. Nagpuntahan niyo po si Sister Ansis. Si Sister Ansis po yung palagi nang papalakas ng loob ko eh. Si Sister Tina, si Sister Consuelo. Kaya sabi ko po, Lord, hindi mo ko pababayaan. Alam ko yan, hindi mo ko pababayaan. Sorry for a minute, for a while. I felt like hiding again under a rock. Yeah. Sorry for a minute. I doubted you. I know. Isasabi ko lang kagaya ng babae na dinudugo. Isang hawak lang sa laylayan ng damit mo kahit anong nandiyan. Yes. Nakalimutan ko. Hindi na ako nakakalaban. Yeah. Sinabi, nananagin ako sa'yo.
And here I am now sitting. Kaya, alam ko, kaya mo yan. It's nothing. Wala yan. The doctors can be wrong. They can be wrong. We can be wrong. All the doctors can be wrong. Kasi mo kayo, ang divine healer, kayong Sister kayong Christine, magsasabi. Sister Christine, let me share with you, no? Nangyari ito sa isang dinasalan ko at dinalhan ko ng communion, no? Isang matanda ito, anak ito ng doktor, no? Doctor who is also married to a doctor. Kapitbahay ko dati sa Hillsboro, sa Alabang, no? Sabi ni Father sa akin, June, wala na hindi na makapagsimba kasi dati kasama ko araw-araw nagsisimba yun doon sa simbahan namin. Dalhan mo ng communion kasi hindi na kaya na may cancer na siya, no? May cancer saka bedridden na, no? So every Sunday I brought him a holy host, no? A consecrated host. I pray for him, diba? Tapos bumalik ako minsan, wala na siya doon sa sick bed niya, doon sa kanyang banig, no? Na kinabahan ako. Sabi ko doon sa kanilang kasambahay, Manang, asa na si tatay? Sabi ko. Sabi niya, andun po sa garden. Nagga-garden. Sabi ko, praise God. Sabi ko, praise the Lord. Alam mo sis, no? He was able to recover. Bumalik siya ulit ng simbahan. Araw-araw nagsisimba siya ulit. At ito ang mystery. Kinikilabutan ako. Ang sabi sa akin ng tatay niya, no? Ay nung anak niya na doktor, alam mo June, sabi gano'n, nagtataka ako sa daddy. Bumalik ang lakas niya, parang walang cancer. Alam mo, dinala ko sa ospital, pina-examine ko, andun pa rin yung cancer. Pero it does not affect him. Yun ang himala. At alam mo, he lived a long, more years, no, na sa tagal niyang mamatay, hindi siya nanghina. Talagang walang panghihina sa katawan. Normal, no? Andun yun ang mystery, no? Yun ang kababalaghan. Sabi niya, andun yung cancer, pero it's not affecting him, June. Sabi nga nun. Tapos, alam niyo, no, every party, nakwento ko na sa inyo to. Siyempre, kumbidado ako lagi sa pag may pa-party sila o pag may mga party sa subdivision namin, kumbidado sila, kumbidado kami, 'di ba? Nagkikita kami. Oh, here's my doctor, here's my doctor, no? Sasabihin ng matanda pag dumadating ako. Itong maganda pa. Alam mo ba sa tagal na nabuhay siya na walang sakit ha, nauna pang namatay yung asawa niyang walang cancer. Na-survive pa niya yung asawa niya, no? Kaya trust God, no? He can do the impossible. Huwag ka matakot. Maganda yung ginawa mo, sis, no? Na overcome mo yung human weakness. Kasi usually, pag nagkaka-problema tayo, there's a tendency for us to detach ourselves, di ba? Most especially to isolate. Pinaka-worst na pwede mong gawin yan kasi parang nawalan ka na ng pag-asa. Remember, magkakahimala lang kung meron kang faith, di ba? Kung meron kang positive thinking na alam mo na may Diyos ka na magagawa niya maging imposibleng bagay. So, kailangang ipakita mo through your actuation ang iyong pananampalataya. For faith without action is dead. Kaya, tama yung ginawa mo, despite na parang, kasi meron din tayong kapatid, kaya hindi na nag-livestream, parang wala naman ako masabing maganda ba Diyo kasi may malaking problema yung anak ko. Sabi nga nun. Sabi ko, hindi naman kailangan mambola ka talaga. Ang sasabihin mo lang, kahit may mabigat na akong problema, nagsusumikap pa rin akong maglingkod sa Panginoon. Kasi alam ko naman na walang pagsubok na hayaan niya na hindi ko kayang lagpasan. Kaya tamang-tama ito. Our gospel today, sabi nga ng Panginoon, di ba? If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me.
So we have crosses to embrace, di ba? Lord, kung ano man ang cross, di ba, na nasa harap ko ngayon, yayakapin ko ito dahil sigurado ako na sa pagyakap ko nito, dito ko mararanasan ang iyong pag-ibig. No? Kaya embracing the cross is having faith in the love, in the mercy, and in the power of the love of God. Diba? Kaya even the Lord Himself did not fear the cross. Diba? Kaya kailangan huwag tayong matakot dahil may Diyos na nagmamahal sa atin na laging tagumpay ang ating kakamtin. Diba? At katulad din ng punong kahoy na nananalig at nanampalataya sa Panginoon, mamumunga tayo sa panahon na tinakda ng Diyos. Okay, sige sis, go ahead, continue. Alam mo, Brother Julie, ano po? Sinabi ko lang naman, siguro po sa lahat ng mga ina, ganito siguro tayo po, no? Ina at awa, kapatid. Yung sabi ko lang, Lord, hindi ko naman i-extend mo yung buhay ko para sa akin eh. Extend mo yung buhay ko. Kasi kailangan pa ako ng pagpapalit ko sa buhay. Yeah, alam naman ni Lord yun. Hindi pinapa-extend yung buhay ko para sa sarili ko. At kung mahal mo ang pamilya mo, mas mahal ng Diyos ang pamilya mo. God will not allow that. Tandaan mo lang lagi yon, yung gusto mo, kausapin mo, taga Manila Medical Center, siya ang head ng anesthesia ng Manila Medical Center. No? You can speak to him kung totoo yung sinasabi ko, may cancer yung tatay niya, pero it never affected him. Nung siya ay pinagaling ni Lord, yung siya ay pinatayo mula sa, pinatayo ka na eh. Alam mong tumbahin ka ulit ni Lord, di ba? Di sana hindi ka na pinatayo kung hindi ka niya gagamitin sa kanyang kaluwalhatian. There are many ways that can use us to give Him glory, di ba? Na pag gusto niyang patunayan na kahit anong kondisyon mo, pag sinabi kong tumayo ka, tatayo ka. Kahit tantad ka ng cancer sa katawan mo, baka mauna pang mamatay yung taong walang cancer kung wala silang Diyos sa buhay nila. Kaya importante lang sa atin, kahit may cancer ka, basta may Diyos ka, buhay ka. Amen. Amen po ba? Brother, nakangiti na siya, no? Si Brother Edmond, no? Morning po, Brother June, si Tina, mga kapatid ko po, po. Ako nga po, mga Brother June, kasi simula kahapon, di ako nakangiti, pero ngayon, ako, parang nung narinig yung mga sinasabi niyo, nakangiti po ako ngayon. Ang hirap po, Brother June, alam niyo yun. Yung pag yung asawa niya na pala. Yeah, hirap talaga yan. Iba yung ano po, parang ano eh, wala po, hindi ko alam kung nasaan ako, kung saan nakalugar yung sarili ko. Biglang, nagdaan ko na po yung ano eh, yung Sunday, Thursday. Ready po ako. Ako, binuhan niya lahat po. Pero naalala ko po ng prayer meeting, Brother June sa akin. Sabi niya doon po, bakit mo ipagbuhay kasi yung pinaglilingkuran mong Diyos, Diyos lang imposible. Kaya sabi ko, si 15 para sumama tayo. Kahit hindi natin alam, kahit na balik pa tayo sa gagawin natin today. Sabi ko, let's try na ito yung gawin natin. Kahit na nanganampak ni Brother June. Ayun nga po ako. Palitulong pa sa Brother June, ang hirap po, ang hirap po magbago, di ba po? Yeah, so, ang hirap makakakid doon po, no? Pero ang hirap din po na alam niyo po yan, yung manatili ka under the grace of God. Yeah. Mahirap po siya, yung panatilihin natin yung sarili natin, lalo na sa mga ganitong pagkakataon.
na nakakaramdam tayo kami ng ganito. Parang ang hirap po, no, yung challenge na doon po. Hindi, paano po ba natin, paano po ba natin mapapanatili yung apoy, no, yung alab po natin, paano po natin mapapanatili na nag-aalab yung space natin po, no? Lalo na sa mundo ngayon po na napakadali po na madala. Ngayong panahon po, napakadali pong magkasala. Alam niyo po yun, magbukas ka lang ng cellphone, pwede ka nang makabalik, brother Jun. Eh. Pwede mo nang magawa ulit yung mga hindi mo na ginagawa. Eh. Konting nood mo lang sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pwede ka na ulit magkasala po. Oo nga eh. Natatandaan ko po, sabi ko ni Father kagabi nung nagbiso kami, sabi daw po ng CBCP, ang maganda daw pong ano yan natin, pag fasting po natin, yung mag-diet daw po tayo sa social media. No? Tama naman po no? Kasi itong this past few days, nakaraang araw po, brother John, alam niyo, nanonood ako ng mga reels, ng mga videos. Gusto ko yung nakakita ko ng road rage. Gusto ko nakakita ko ng nag-a-afford. Sabi ko, ba't gano'n? Sabi ko, napakadaling ma-hook sa mga ganitong bagay na to. Kaya sabi nga po sa kami, kung piliin po natin kung ano po yung gagawin natin, na sino po yung sasamahan natin. Ganito rin po yung nangyayari kay Roman. Kasi syempre po yung mga kabataan ngayon, medyo ang hirap po nilang kontrolin. Pero nagkikwento po siya sa akin na yung mga ibang kaibigan niya na po, medyo agnostic, hindi naniniwala. Sabi ko, manatili ka lang na ikaw yung liwanag na magdadala sa kanila. Kailangan mo sa kanila huwag kang magaya sa kanila. So ayun mga kapatid, ang hirap-hirap po na madali pong matukso, pero sabi nga po ni Father kagabi, sa lahat ng mga tukso na dumadating sa atin, kailangan maging prayerful lang po tayo. Huwag po tayo, kahit na ito yung malig sa atin, lagi sinasabi ni Father June, na kahit na pagsubok na pinagdadaanan natin, manatili tayo nakakapit sa kanya. Yun po mga kapatid. Wala sa kalimutan na anak ni tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos na ipon English. Amen. Yan. Alam niyo po, Brother June, si Brother Edmond, sabi ko nga kahapon pa nung binasa ko yung nasa nasakyan kasi kami, hindi ko siya kinakausap. Sabi niya, bakit? Sabi ko, muna akong kausapin. Ano po siya, Brother June? Ewan ko po, kaya sabi ko, Lord, kung di mo kami ulit, yakapin po kami. Yan. Kasi di mula pagkahapon po, hindi kami nag-uusap, kumakain kami, para lang kami po, may pagkain sa mesa, kakain, tapos hihiga, tulog, iinom ng gamot, para kami walang direksyon. Buti po, thank you for the invitation, Brother June. Tama yung ginawa ng devil sa inyo. Nagwagi for that particular moment, nagwagi siya eh, 'di ba? 'Yun yung ina-expect niyang outcome nung gagawin niya sa inyo, 'di ba? Kaya dapat tayo kasi opposite lagi ang gagawin natin, 'di ba? Pag tendency natin mag-isolate, the more na 'di ba? Kaya nga yung church founded by Jesus, we need one another eh. We need to draw strength from kaya tayo nag-aasawa tayo, we need to draw strength from one another. Yan ang problema minsan sa mag-asawa, no? Hindi nakikita ang purpose ng asawa sa bawat isa, no? At wag lang kalimutan kasi ako, no, hindi rin ako nawawalan ng problema. Hanggang ngayon may problema din naman ako, 'di ba? Pero pag ako talaga, kahit nag-iisa lang ako, wala akong ginawa kundi magrosaryo na magrosaryo na magrosaryo na lang magrosaryo, 'di ba? Hanggang sa mapudpud na lang itong daliri ko karorosaryo. Yun ang ginagawa ko para layuan ako ng demonyo eh, 'di ba? Parang sinasabi ko lang layuan mo ako, Satan, no? Get behind me, Satan. Get behind me, Satan. Every time you pray the rosary, pinalalayas mo si Satanas, 'di ba? Kaya yun ang way ako nagaganti sa demonyo kasi alam niya na
alam ko na gustong-gusto niya akong saktan, 'di ba? Kaya wala pong accepted sa trials, walang accepted sa problema. Ang problema will come to you in various ways, 'di ba? Kaya lang ang blessing din at protection ni Lord will always be there for us, being chosen and called to become His children. Go ahead, sister. Kanina po, Brother Jun, simula pa kahapon yun nasa sasakyan, pahawak siya yung patok niya, si Brother Edmond. Tapos, nahihirapan na siyang huminga. Sabi ko sa kanya, ano nararamdaman mo? Wala. Pero nakita ko, nahihirapan siyang huminga. Mahirap talaga. Pero, tapos nakita ko na, alam ko po na may something wrong, hindi naman po ko pala inom ng gamot. Ininom niya yung gamot. Kumuha siya, nakita ko po sa medicine cabinet. Sabi ko sa kanya, kinakausap ko rin po siya. Sabi ko, sabi ko, please be strong. At sinabi ko para sa kanya, kuya, ano ka ba? Buhay pa ako. Nandito sa harap mo. Ginoke ko pa siya. Sabi ko, para naman ako wala na eh. Kasi hindi siya natawa. Inirapan pa po ako. Sabi niya, ka nga maingay. So, sabi niya, hindi ako natutuwa sa biro ko. Kasi brother, gusto ko lang i-lighten yung ano. Kasi nakikita ko, mas apektado siya. Hindi na siya, sabi ko nga sa kanya, ako yung may cancer. Ikaw yung hindi makahinga. Baka mauna ka pang mamatay. Baka magaya ka doon, Brother Jun. Nakakilala ko yung pakuna. Ikaw yung hindi na makahinga. Sabi ko, buhay pa ako. Magpaganan ka. Tapos sabi niya, hindi magandang biro. Ayan, Brother Jun, ngayon po. Ito, Sister Christine, para mapalagay ang loob mo. Pwede mo, actually, yung gumaling sa cancer na kahit may cancer siya, ay alam ko tatay siya nung si Doktora Bistal, no? Ng babae. Kasi si Dr. Fred Bistal ay anesthesiologist, no? Si Doktora Bistal ay parang basta internal medicine ang kanyang line, no. Kilala siya na practitioner sa Manila Medical Center. Look for her, no, si Hilda Bistal, Doktora Hilda Bistal. Pakilala ka lang na kilala ka ni Brother Jun Cabrera na naikwento tungkol sa daddy mo o sa Asian Hospital. Hanapin mo siya, no, para ma-reinforce lang yung faith mo sa Lord. Pakinggan mo mismo sa kanya na kasi si Dr. Fred Bistal nagsabi sa akin, alam mo Jun, pina-examine namin si daddy, may cancer pa rin. Pero it does not affect him. Yun ang misteryo na hindi namin maintindihan bilang mga doktor. Okay, go ahead, sis. Puntahan muna natin si Sister Tina. Baka sabihin ni Sister Tina, pray na tayo, Brother Jun. Hindi po. Kasi nag-iisip din po ako, Sister Christine, Brother Jun. Na-relate ako kasi due din ako for PET scan, sis eh. Pero yun nga, iurong-sulong ko pa rin yung desisyon ko, sis. Kasi nga gano'n, no? Parehas sa yung dalawa ng nararamdaman. Kaya ngayon, malamig na yung pa ako sa narinig ko sa'yo. Pero sa sinabi nga ni Brother Jun na yun nga yung mystery doon, no? Na sinasabi ng mga relatives ko na okay naman daw po yung mukha ko, hindi daw po ako mukhang nagpapasya ng 2 beses. So, yun na lang po yung nagpapalakas loob sa akin. At yun din, na ituloy ko nga yung PET scan dahil sa iyo, Sister Christine, at sa mga kapatid natin na nagpatotoo, no? Yung mga nagpa-check up na na natanggap na nila, katulad mo rin na iniisip ko rin paano ako magre-react, no? Pag nakuha ko yung result. So, ito yung sabi sa atin sa Salmo, "Blessed are they who hope in the Lord." No? Yun na lang yung panghawakan natin dalawa, no? Hindi lang tayong dalawa, yung iba pa natin mga kapatid dyan, si Sir Ansis, no? Yung mga kapatid natin na nandyan na nakikinig na may sakit din or kung ano man yung pinagdadaanan. Yun na lang yung iniisip ko, yung mga napakaraming answered prayers at victorious na mga stories na sinasabi, kinikwento ni Brother Jun, no? Talaga yun na lang yung tamang-tama, very timely talaga yung salmo natin, no? Kaya talagang yun na lang, yung choose God, no? Na
sumama tayo kay Lord ng hindi, kasi yun nga, pagka ginamit na niwala na naman tayo sa demonyo, kasi tinatakot talaga, yung takot talaga is galing from the devil, no? Talagang tinatakot niya talaga tayo para mawalan tayo ng direksyon sa mga desisyon natin, no? Talagang para wala tayong magawa, wala tayong ginagawa, no? Kaya talagang yun nga, umingi tayo ng discernment, ng guidance, no? Para paano tayo mapapakalma, no? Ito yung community natin, dito natin ibuhos. Kaya relate na relate ako. Ayokong umiyak, gusto kong palakasin yung loob mo, sis. Gusto kong bigyan kita ng inspiration and motivation na magpagamot lang tayo, no? Magpagamot lang. Then God will do the rest, no? Si Lord na yung bahala sa iba, no? Kasi yun nga, talagang wala naman talaga tayong magagawa kahit ikaw nga, sis, na doktor, no? 'Di ba? Doktor ka, sabi ni Brother Jun na may sakit na anak ng mga doktor, no? Pero yun nga, nagkaroon pa rin, no? Na what more na ako na wala akong alam. Pero yun nga, dahil sa mga result ko, parang marunong na rin ako magbasa ng mga result na mga lumalabas. Parang ako na rin yung nagdodoktor-doktoran sa pamilya ko pag may nakita ako sa mga lab test nila, no? Kaya thank you Lord na lang pa rin, no? Na andito siya sa atin, na pinalalakas niya yung loob natin. Siya yung tanging yaman natin, sabi nga doon sa kanta, no? At napaka-timely nung salmo na yung blessed are they who hope in the Lord, na sabi ni kanina binabasa ni Brother Jun na merong natatangay, no, ng hangin, ng nasisway, no, pagka na bibigyan ng pagsubok. Yun nga yung kabiruan namin dun sa foundation sa I Can Serve, na to panic or to pray, no? Yun, pag nakita mo yung result, magpapanik ka muna bago ka mag-pray, o mag-pray ka muna, no? Mag-pray ka muna, then si Lord na yung gagawa sa'yo para makalma tayo, no? Kaya talagang maganda na napunta tayo dito, Sister Christine, no? And kay Brother Edmond, I can feel you. I can feel you. Kasi ganyan din si Brother Boyet nung una niya nakuha yung results namin, no? Yung results ko. Nung unang-una sa first time ko, talagang nakita ko nagda-drive siya. Talagang napapanik, nagkakandahulog-gulog yung mga papel, tapos na liliko-liko na, no? So, talagang ganun talaga siguro talaga, no? Siyempre, talaga sinabi nga ni Brother Jun na mag-asawa kayo, magkabiyak kayo, na they can feel na yung hirap natin, na mas mahirap para sa kanila, na nakikita nila tayo na down tayo. So, thankful ako for this day, na nandito tayo, tinawag tayo ni Brother Jun, ni Lord, no? Ginamit si Brother Jun para i-express natin, no, yung takot natin kay Lord, no? Na talagang ipakita natin, sabihin natin kay Lord na umaasa tayo, no? We entrust everything, all our lives, entrust na lang natin kay Lord, na God will make a way, no? He will make a way. If there is no other way, God will make a way talaga. No, ang ganda-ganda talaga ng salmo talaga, na siya yung talaga bahala doon sa mga umaasa sa kanya, no? Talagang napakaganda ng pinaparating niya sa ating mga salita, no? Talagang binagamit niya talaga yung ating community, or yung mga salita na nababasa natin, no? Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Kaya talagang hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adlikay pagtawanan. Yun nga po yung mga yung mga doon natin nakikita yung doon tayo humihingi na guidance, saka yung discernment kay Lord, na
yun po, may mga kaibigan tayong mga gumagawa ng masama o hindi maganda kagaya ng mga sinishare ni Brother Edmond, no, na madali talaga ngayon na sumama, no? Kasi masarap po yung feeling ng mga worldly no? Yung mga nasa makamundong gawain, no? Pero yun nga yung iba naman ang plano ni Lord, no? Iba naman. Kaya kahit nag-iisa lang tayo sa grupo na gagawa ng mabuti, panindigan natin yung kung ano yung makaka-glorify kay Lord, no? Lagi kong nailalagay sa isip ko yung kasi maraming mga tao ngayon sa mundong ibabaw na talagang mas pinipili nila yun nga yung mga worldly things, no? Pero baliktad nga yung plano ni Lord, no? Kung ano yung gusto ni Lord, yun yung hindi masarap gawin dito sa mundo, no? Kaya talagang sabi nga, yung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Doon tayo sasama talaga doon sa mga katulad dito sa mga ka-sisters natin, ka-brother natin na sa community na yung ino-offer natin lahat kay Lord yung ating tiwala, no? Kasi pagka na-divide na tayo, nawala na yung attention natin kay Lord, talagang tatakutin hanggang sa manghina. Ganon po ako dati, no, mga kapatid. Ganon ako dati, talagang wala akong hindi na ako talagang nawawala na yung lakas ko dahil natatakot talaga ako. Talagang napunta talaga, kinain talaga yung sistema ko ng takot. Kaya yun po ngayon yung i-test ko po yung sarili ko. This is, yun nga, sabi ng kapatid ko, a test of faith and a test of love, no? Yung faith natin, matitest yung love ng mga asawa natin sa atin, matitest din natin at mga anak natin, pagmamahal nila sa atin. Hindi nila tayo iniwan, hindi nila tayo iiwan. Thank you, Lord. At salamat po sa araw na itong mga salita na binigay niyo sa atin na kinakain at gagamitin natin sa pang-araw-araw na buhay. Amen. Okay, balikan natin Sister Christine. Brother Jude, sinabi ni Brother Edmond sa akin, Sister Tina, sabi niya, sorry ha, sa mga time na nasayang ko dati. Sabi ko nga sa kanya, ano ka ba napabalas? Sabi ko, makikita ako. Sabi ko sa kanya, Brother Jude, yung time na yun, hindi yun nasayang. Kasi, tinawag tayo ni Lord. Dahil doon sa mga pagkakamali natin yun. Dahil doon sa mga pagkakamali yun. Doon natin nakilala kung paano powerful si Lord na from para kami, Brother Jude, literal. Alam mo po yung yung aso na nalaglag po sa putikan. Ganun kami kadubi. Pero daw, si Lord yung nag-lead sa amin doon sa mga kasalanan namin. Sabi ko sa kanya, no, tagal ko na, tapos na yun. Lessons natin yung mga time na yun. Pero sabi niya, niiyak nga po siya ng time. Sabi niya, at sana ko kasi, sabi niya yung mga time, andyan lang pala. Tapos ngayon, may sakit ka na. Parang naghahabol ako ng panahon. Nadugtungan pa kasi sa mga panahon na sayang. Sabi ko, no, the Lord allowed it to happen for a reason. At para na ma-favor natin to, although kung hindi man maging pahaba ang buhay ko, at least with the hope na puno ng pagmamahal, Brother Jude, yung namin, our marriage is not perfect po. Believe me po, hindi perfect. Naghang. Medyo choppy yung kanilang wifi. Na-press po ako pa. Okay. At, fix our marriage and to fix our family kasi without the Lord, hindi namin kayang harapin itong mga problema to, hindi namin kayang harapin. Ang hirap po, ang hirap.
yung takot, ang hirap kalabanin ng future na uncertain. Kaya nga po sabi ko si Peter, nandiyan sa harap si Lord, biglang humangin ng malakas, nagduda pa. Kaya siya kinain, yung nahulog siya sa dagat. Sabi ko, I know, ganun kahirap ang buhay, pero hawak lang tayo, kapit lang tayo kay Lord. I don't even know why. Ang hirap magsalita po ng ganito, pero alam ko po, paulit-ulit ko itong sinabi. Alam ko po na yung puso ko paniniwalaan yun. Kasi ano pa ba naman, brother, dun ang pagdududa ko. I have prayer warrior brothers and sisters na napaka-sigas magdasal. Sabi nyo, brother, 6 a.m., 9 a.m., 1 p.m., 3 p.m., 6 p.m. and 8 p.m. Kahit madaling araw, may naglalangit sa atin. So I know, nakalapagin natin ulit ang heaven for a miracle. And I know, hindi po mahirap para kay Lord yun. Dahil sabi ko nga, Brother Jude, the Lord that we serve, the Lord that we believe in, is the God of the impossible. So no, I will not lose faith. And Lord, I'm sorry. With all humility, I am sorry for that moment po, na para pong kinain ako ng takot, that I forgot what you did to us. Romans 11:29, your gifts, Lord, are irrevocable. Yun ang pangahawakan ko, Lord, your gifts are irrevocable. You healed me once, and you will heal me again. You will heal us all again. You will not leave us. You will not forsake us. You will not let us go through this battle alone. Amen. Brother Ed, Gusto ko magpasalamat sa iyo, Brother Jude, sa mga sinabi niyo po kanina. At ang invite po kasi parang nagbukas po ito sa akin ng hope yeah, ngayon. that's right. Na nakangiti po ako na ito rin pala po yung dapat kong gawin muna talaga. Tama yan. Salamat din po, Sister Tina, for sharing yung natin yung kasi na-comfort talaga ako. Salamat mga kapatid. So, walang isang pagdadasal para sa kasama ko po. And looking forward and sorry nga po, gagaya ng sabi si Sister Christine kasi ko na hindi namin alam yung gagawin namin. Yeah. Thank you mga kapatid. Maraming salamat, Brother. Sister Tina, thank you so much. Sister Tina, before we pray. Amen. Wala naman po tayong para maibsan yung mga nararamdaman ni Brother Edmund and ni Sister Christine Cagiat, no? So, si Lord lang po ang makakapag sa atin, no? Kaya talagang i-offer and i-entrust na lang natin, no? So, parehas kami ng case ni Sister Christine. Yung sa akin, magpapa-check pa lang ako, pero ganun din po, no? Na i-pray ko, idadasal ko na maging kasing tapang din ako ni Sister Christine, whatever na lumabas ang result, no? Na yun na i-offer talaga natin and trust natin kay Lord lahat ng mangyayari sa atin, na bigyan tayo ng lakas, no, ng loob para tanggapin ko ano man yung ibibigay niya sa atin. Kaya talagang everything has a purpose. Kaya gamitin tayo ni Lord while nandito pa tayo, while buhay pa tayo, na nakakapagsalita, nakakagalaw pa tayo. Amen. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin,
iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dating. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, na mahabagin, mapagmahal, maunawain, makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling naninikluhod sa sandaling ito. Unang-una para magpasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami makapag-live stream, Lord, sa umagang ito. Patuloy na lukuban niya kami ng iyong gabay, Panginoon, ng iyong presensya sa magitan ng iyong banal na Espiritu. At Lord, protektahan niyo kami lagi sa lahat ng pag-atake ng demonyong kaaway na nais agawin ang kapayapaan, ang kagalakan at pag-ibig, Panginoon, na nadarama namin at nararanasan namin mula sa iyo. Lord, protect our love, peace, and joy that you have won for us on the cross at Calvary. Alam namin, Panginoon, na makapangyarihan ka at itong kalooban mo, Panginoon, maranasan lagi ang kapayapaan. Dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Lord. At Lord, we continue to lift up to you ang concern, ang kabalisahan, ang anxiety po ni Sister Christine. Ganon din po si Sister Tina at lahat ng nasa kalagayan nila, Panginoon. Sina Sister Ansi, sina Sister Baby, Magdalas Patricio. Alam ko, Lord, na ikaw ay ang adhikain mo, Panginoon, na panukala mo ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng balakid para maranasan namin ang buhay na kasiyasya. Kaya ngayon palang pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng imposible. Magagawa mo maging mga imposibleng bagay kung walang kagalingan mula sa mga doktor. Ikaw ang tunay na doktor, Panginoon, at para sa iyo walang sakit na hindi pwedeng paggalingin mo, Panginoon. Loobin mo lang, Lord, na hindi namin na kami mga makapanatili na taglay namin ang lakas sa aming katawan, sa aming pag-iisip at sa aming kaluluwa, Panginoon, para patuloy naming maisabuhay ang iyong kalooban at mamuhay ng kaya-aya sa iyo at maipahayag ang kadakilaan mo, Lord, hanggang sa huling hininga namin. Kaya thank you, Lord, for your gift of long life as you have promised us today, Lord. Sabi mo nga, kung sino man ang tatalima sa iyo, Lord, ay tatanggap ng mahabang buhay. Kaya salamat, Lord. Ang kinina namin ito, Lord. Ito ang natunghayan namin salita mula sa iyo ngayon. Wala kang sinalita na hindi mo ginaganap. Kaya thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hindi kita minamahal, ang katotohanan kita'y minamahal. Okay. At pagpapalamanin ko lang po sila. Sister Christine. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Brother Jude. Thank you, Sister Tita. Thank you, Brother Edmond. And lalong-lalo na po, thank you, Lord. Thank you, Lord, po, sa araw na ito na nakapagsilbi kami. Actually, Brother Jude, blessed kami. Ito po yung siguro yung ano ni Lord, ikakalma ka niya talaga po pag lumapit ka talaga sa Kanya. Thank you, Lord, by serving you. Ito sabi ni Lord, no, sa ating salmo, no? Sabi niya, choose life then
that you and your descendants may live by loving the Lord your God, heeding His voice, and holding fast to Him, for that will mean life for you, a long life for you to live on the land that the Lord swore He would give to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. So may pangako ang Diyos for all His children to live a long life, a long and prosperous life. Salamat sa Diyos. Hindi aksidente, di ba? Hindi aksidente. Yan ay mensahe para sa iyo, para sa mga nawawala ng pananalig sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Thank you po, brothers and sisters. Brother June, Sister Sheila. Yun nga po, no, blessed are those who hope in the Lord. Si Lord lang po yung pag-asa natin. Kahit naman po ano yung pagdana namin ulit ni Sister Christy, may His most loving will always be done. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. At Sister Tina po. Amen. Yes, Lord. I second the motion, yung sinabi ni Brother Edmond, no? Talagang si Lord, may yung pagmamahal na lang ni Lord ang ating pag-asa, no? Ang ating talagang humingi tayo ng guidance sa Kanya na whatever na ibigay sa atin na mga pagsubok ay samahan niya tayo, no? At yung ating community, alam ko naman na sasamahan tayo ng ating mga prayer warriors. Thank you, Lord, and let us continue praying for each other po. And God bless po. Happy Thursday. Blessed Thursday to all. Thank you po. At happy birthday pala kay Sister Tara. Sister Tara, happy birthday. Pagpalain ka Happy ng Lord. birthday, Sister Tara. Ingatan Happy ka. Birthday po. Okay. At inyo pong paglingkod, Brother June Cabrera, magpapaalam din po sa inyo ng pansamantala sa umagang ito. Marami pong salamat. Kahit hindi na po namin mabasa ang inyong mga pangalan, alam naman po ni Lord na nariyan kayo para sa Kanya. God bless everyone! Bye-bye! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala